Magkakaroon po tayo ng bagong mga segment yan, na pag-aaralan ngayong buwan na to. And isa nga po dito yung tungkol sa why faith is so important. Bakit po napakahalaga po ng pananampalataya? O bakit ba napakahalaga na naniniwala tayo o may faith po tayo sa Panginoon? So ngayong gabi na to, tutuklasin po natin yan, i-discover natin. Tsaka bakit po ba natin ginagawa itong ginagawa natin? Ba't po tayo nag-aaral ng Bible? Okay po, so yan po. Sa introduction po natin, kapag po ba naririnig niyo po yung word na faith o kaya naman po pananampalataya, paniniwala, ano po ba yung naiisip niyo? What do you think of? Diba? Pero yun nga po, alam niyo po ba na whether you like it or not, alam niyo po na faith po is an essential part of life, not just Christianity. Sobrang halaga po nito sa mga buhay po natin, hindi lang po sa mga Kristiyano. Alam niyo po ba na kapag po kayo umupo po kayo sa isang upuan, it takes faith po. It takes faith po, 'di ba? Na kasi bakit it takes faith? Kasi nga naman tatanungin mo ba o i-check mo pa ba ng ilang beses yung upuan mo bago ka umupo? 'Di ba? Ang gagawin mo, uupo ka lang basta-basta at magtitiwala ka na kaya kang dalhin, 'di ba? Nung upuan mong 'yon. And also, ganun din po sa pagsakay po ng jeep. It takes faith din po sa pagsakay ng jeep. Bakit? Kasi hindi mo naman kilala yung driver, pero magtitiwala ka na lang na dadalhin ka nun dun sa lugar na pupuntahan mo. Diba? Kaya it takes faith. Maniniwala ka talaga. Hindi naman from time to time, Mama, asa na tayo? Mama, talagang papunta na ba to sa Alabang? Mama, pupunta ba talaga to sa Divisoria? Diba? Hindi mo naman mayat maya i-check, kundi magtitiwala ka na dadalhin ka ng driver doon sa pupuntahan mo. Ganun din po sa pagsakay ng barko, lalo dyan, di ba? Actually nga po, nakakakaba talaga magbiyahe po na gamit ang barko kasi syempre, nasa kalagitnaan po kayo ng dagat and you never know ano po ang posibilidad, di ba, na mangyari. Pero ang kinakailangan lang po natin gawin ay ilagay natin yung sarili natin doon sa barko, di ba? Maniwala tayo napupunta tayo sa destination natin. And ganun din po sa eroplano. 'Di ba? It takes faith po kapag sumasakay ka po ng eroplano. Bakit? Kasi nga naman ilalagay mo yung buhay mo dun sa buong eroplano na yon and also sa piloto, 'di ba? Kaya it takes faith din po. Pero hindi natin napapansin, 'di ba, na sa pamamagitan pala noon, mayroon ding palang faith doon, 'di ba? And also pag po nagbabangko o kaya naman naglalagay po tayo ng pera o nag-i-invest sa bangko, it takes faith din po. Bakit? Kasi nga naman po, hindi mo naman kilala yung mga hahawak ng pera mo, di ba? Pero naglalagay ka ng pera mo doon, di ba? So, it takes faith. Ibig sabihin, may paniniwala ka doon sa bangko na yon. And even kapag nagpapadentist ka, di ba? Hindi mo naman alam kung yung dentista ba ay talagang aayusin o sisirain ba yung ngipin mo, di ba? Pero syempre, naniniwala ka na lang na magiging maayos yung paglilinis ng ng ngipin mo o kaya naman basta may ooperahan ba dyan, di ba? And lalong-lalo na doon sa mga tao na nagpapa-opera. Di ba? Sobrang grabe po yung paniniwalang kailangan doon. Bakit? Kasi buong sarili mo bibigay mo sa kanila, di ba? Talagang matutulog ka, tuturukan ka ng anesthesia o kaya naman pampatulog, tapos ibibigay mo na sa kanila yung buhay mo. Kaya nakita nyo po, yung pananampalataya at paniniwala, hindi lang sa Kristiyano yan, kundi sa lahat ng bagay, kailangan ng paniniwala at pananampalataya. Kaya nga sabi po dito, yan ang pananampalataya. Ano ibig sabihin po niyan? Being sure of what you're hoping for, being certain of what you don't see or experience yet. Yung kahit hindi mo pa na-experience, kahit hindi mo pa nakikita, di ba? Sure ka na may mangyayari. Kaya halimbawa, kapag nagpe-pray ka, ang faith doon, kapag nag-pray ka, di ba, pagkatapos nun, hindi ka na mag-aalala. Bakit? Kasi pinagkatiwala mo na sa Panginoon yun, di ba? Kagaya nga ng mga tinapik natin ng mga nakaraan, kung magpe-pray ka,
tapos may pananampalataya ka, di ba? Hindi ka na kailangan magpaka-stress pa. Hindi ka na kailangan magpaka-worry pa kasi pinag-pray mo na. And sabi nga po dito, the Bible defines faith as the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, di ba? So kung tutuusin, ang pananampalataya pala ay pagiging sure. Di ba po? Sabi nyo nga po, sure. Yan, di ba? Ang pagiging sure po, yung pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, di ba? Naniniwala ka. And yan po, ang i-apply po natin sa Diyos, lalong-lalo na po sa Panginoong Jesus, na kahit hindi po natin siya nakikita ngayon, still, naniniwala pa rin po tayo. Bakit po? Kasi sinasabi po ng Bible. At alam po natin, talagang naniniwala tayo na may lumikha sa atin, diba? May nagbigay ng buhay para sa atin, at may tumubos ng kasalanan natin. Kaya ngayong gabi na to, sasabihin ko po sa inyo, share ko po sa inyo, yung 7 rason bakit napaka-importante po ng pananampalataya. Or 7 reasons faith is so important. Kaya kung meron po kayong mga kwaderno dyan, o kaya note, kung gusto niyo pong isulat, pwede niyo pong isulat, o kaya naman yung, ewan ko lang po kung nai-screenshot kasi, di ba? Yung topic po natin ngayon. And kung mas na-challenge ka pa, di ba? At sinisipag ka na mag-Bible study, pwede kang umupo sa lamesa, o kaya naman basta nakaupo ka, iwasan mong humiga para hindi ka makatulog. Okay, mamaya ka na matulog. Okay, so ngayon, bakit mahalaga ang pananampalataya? Una, kasi without faith, it is impossible to please God. Ayan, so without faith, it is impossible to please God. Na halimbawa po, nananalangin ka, o kaya naman kahit nagsisimba ka, o kaya naman, na-attend ka ng Bible study. Kung wala ka pong pananampalataya, kung hindi ka naniniwala, baliwala po ang ginagawa mo. Diba? Kasi without faith, it is impossible to please God. Hindi malulugod ang Diyos sa'yo. Diba? Kaya sabi nga po, why is faith necessary? Because without faith, we cannot please God. Kumbaga po sa isang pinto, ang pananampalataya po kasi natin ng susi para makapasok po tayo doon sa spiritual realm. O kaya naman doon po sa, when it comes po sa Diyos. And sabi nga po ng Hebrews 11:6, diba? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya gaya po ng sinabi natin, sobrang napakahalaga po, essential po ang pananampalataya. Kasi without it, hindi niyo po hindi po malulugod ang Diyos sa inyo po. And sabi nga po dito, let's face it, believing in a God we cannot see and believing that He is who He says He is, it takes faith. Diba? And it pleases God. Kaya nga po lalong-lalo na po yung Diyos natin, diba? Yung Diyos natin hindi nakikita, diba? Tapos yung Diyos natin maraming mga pangako, diba? Ngayon, it takes faith para po talagang mangyari at malugod ang Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga po dito, sinasabi talaga ng Panginoon na napakahalaga ng pananampalataya kasi kung wala yun, baliwala lang po yung mga ginagawa natin, yung mga pagsisimba, mga pag-Bible study, pananalangin, baliwala po yan kung tayo po ay nagdududa at hindi na naniniwala. So yan po yung una. Pangalawa, Jesus notices our level of faith. Napakahalaga po ng pananampalataya. Bakit? Mismong si Jesus po ay nanonotice niya yan o nalalaman niya po yan kung anong klaseng faith meron po tayo. Napapansin niya po yan. Po, kasi sabi nga po dito sa verse ng Matthew 15:28, alam niyo po ba na in the book of Matthew, meron pong 2 tao na merong magkaibang klase ng pananampalataya o level ng pananampalataya. Una po, yung mababasa niyo po sa Matthew 15:28. At sinabi sa kanya ni Jesus, ayan, wait lang po, Ginang, wait lang po, sabi po, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hiniling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Diba? So nakikita niyo po dito, ang sinabi po ng Panginoon sa kanya, napakalaki ng inyong pananampalataya. Diba? Tapos magugulat po kayo sa Matthew 14:31, meron naman pong sinabihan si Jesus dito. Sabi niya, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro.
So dyan po, makikita niyo po yung magkaibang level ng pananampalataya. Ano po yung sabi dito sa Matthew 15:28? Napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa chapter 14:31 naman po, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. So, therefore, makikita niyo po dito na ang Panginoong Jesus, alam niya po yung level ng pananampalataya po natin. At sino po yung mga yan? Di ba po? Yung isa, yung babae po, di ba, na nagre-request po kay Jesus na pagalingin po yung anak niya. Di ba? Pero kahit anong kulit niya, kasi parang syempre tinetesting siya ng Panginoon, talagang kinukulit niya si Lord. Talagang kahit tumatanggi si Lord sa kanya, sinasabi niya, Lord, kahit naman yung mga aso, 'di ba? Kumakain ng mumu o tira-tira nung master nila, 'di ba? Kaya naman napansin ni Jesus yung pananampalataya niya. Kaya ang remark sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Kaya yung anak niya gumaling. Samantalang yung isa naman po, si Peter to, na nagduda, kasi nga po, 'di ba, ang konteksto ng kwento po na to ay nakita niya po si Jesus na naglalakad sa tubig. Ngayon, nung nakita ni Peter si Jesus na naglalakad sa tubig, sabi niya, Panginoon, kung ikaw talaga yan, palakarin mo rin ako sa tubig. Diba? Ngayon, ang sinabi ng Panginoon sa kanya, sige, halika rito. Ngayon, nung naglakad na si Peter, diba, edi paglakad niya, nakalakad nga po siya, nakailang step siya. Kaso, nung nakita niya na merong mga hangin at merong mga waves po, diba po, o alon, nag-alinlangan siya, kaya nagsimula na po siyang lumubog. Kaya pagkatapos po nun, doon na po siya hinawakan sa kamay, di ba, ni Jesus. Kasi nga po, nagsimula po siyang lumubog. At ang tanong ni Jesus sa kanya dito, bakit ka nag-alinlangan? Kay liit ng iyong pananampalataya. Kaya dito po sa kwento na to, makikita natin na napapansin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya dapat, kagaya po ni Peter, di ba po, wag po natin aalisin yung tingin po natin sa Panginoon. Wag po tayo magdududa. And also, kagaya din po doon sa babae, ituon natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi po, we too need to keep our eyes on Jesus instead of our circumstances. This will keep our faith strong during difficulties. Kaya tatanungin ko po kayo, kapag nakakaranas po kayo ng mga problema sa buhay o mga pagsubok o suliranin, saan po kayo nakatingin? Halimbawa po, may mga pagkukulang kayo, o kaya naman po may sakit kayo, o kaya naman wala po kayo o konti lang po ang budget nyo ngayon. Ano po ang napapansin nyo? Yung kalakihan po ng Diyos o yung yung problema na meron po kayo? Pero dapat po, 'di ba? In order daw po na ma-endure natin lahat ng kahirapan natin dito sa buhay, lahat ng problema po natin. Again, ituon po natin sa Diyos ang ating paningin, ang ating pananampalataya. And pangatlo naman po, bakit po mahalaga ang pananampalataya po natin? Kasi po, faith moves God to act. And faith moves God to act. Sabi nga po, why is faith important to God? Because faith, not need, doubt, or fear, moves God. Tatandaan nyo po yun. Lagi nyo pong ilalagay, ilalagay po yun sa inyong mga puso na ang pananampalataya po ang nagsasanhi para po pumilos ang Diyos. Hindi po ang pangangailangan, hindi po ang duda, o hindi po ang takot po natin. Kundi kapag may faith, doon po kumikilos si Lord. Kaya halimbawa po, dito po sa Mark 2:5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ayan naman po yung kwento naalala niyo po yung kwento ng Bible, na meron pong isang paralitiko. Ngayon, gusto po kasi ng mga kaibigan niya na pagalingin siya ni Jesus. Kaya ang ginawa po nila, nilapit po nila yung kaibigan nila kay Jesus. Kaso, pagpunta po nila dun sa kinaroroonan ni Jesus, puno na po yung bahay. Kaya ang ginawa po nila, yung pong bubong sa itaas ay binakbak po nila. Tapos dun po nila, nilusot po yung kaibigan nila. Kaya naman nakita po ni Jesus yung kaibigan nila. And sabi nga po, di ba, ni Jesus doon, na yung pananampalataya nila, yun po yung nagsanhi. Bakit gumaling yung kaibigan nila? And sabi nga po, alam niyo po, pagkatapos po nun, bigla pong, yung lame o yung paralisado po ay tumayo, di ba po? And sabi nga po, umuwi.
Di ba? Binitbit yung kanyang higaan at umuwi. And sabi nga po, when Jesus saw the faith of the lame man's friends, He moved on their behalf and healed their friend. So nakita niyo po yun, na ang nagpakilos po, nagpagaling dun po sa tao na yun, yung pananampalataya. Kaya every time po na ang Diyos gusto po natin na kumilos po sa buhay po natin, gusto po natin na sagutin ni Lord yung mga prayer po natin, hindi po yung takot natin o yung pangangailangan ang magpapakilos sa Kanya, kundi kung naniniwala ba tayo o nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po sabi, as a Christian, we often petition God asking Him to meet our needs, to heal our bodies or relationships, or to give us wisdom. Pero tatandaan niyo po, sa pamamagitan po ng pananampalataya at paghiling, dun po kikilos ang Diyos. Sabi nga po ng James 1:5-7, di ba po? Unless we ask in faith, without doubting, we won't receive what we're asking for. Okay naman po sa Tagalog, ito po ang ibig sabihin ni James. Sabi niya po dyan, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. And sabi nga po, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Diba po? So, napakahirap. Ang hirap po na makatanggap sa Panginoon, ang hirap ma-answer yung prayers natin kapag po tayo hindi tayo naniniwala. Hindi tayo, o kaya naman, nagdududa tayo. Kaya halimbawa, magpe-pray ka, Lord, sana po, bigyan nyo naman po kami ng bigas ngayon, kailangan po namin ng bigas. Kaso nag-aalangan ka, nagdududa ka. Kaso paano? Wala namang trabaho anak ko. Kaso paano? Wala naman akong trabaho. Diba? Kaya dapat po, maniwala po tayo. Kaya halimbawa, nagpe-pray mo na, Lord, sige na po, pagalingin nyo na po ako sa sakit at karamdaman ko. Diba? Tapos ngayon, iniisip mo, kaso paano? Wala naman akong pang-doktor, wala naman akong pang-ospital. Diba? So, dun pa lang, ini-invalidate mo na o tinatanggalan mo na ng kapangyarihan yung pananalangin mo. Kasi dapat, kapag nanalangin ka, samahan mo ng pananampalataya na pagkatapos mong manalangin, mangyayari at magaganap ang pinanalangin mo. Naalala ko nga po si Pastora Bernadette, yung mama po ni Pastora Mer. Di ba po, dati nga po, nung nagpapastor kasi sila sa Taytay, nung time po na po kasi na yon ay wala pa po talaga silang pera o budget. Ngayon, dahil nga po marami pong anak si Pastora that time, kinakailangan talaga na umasa siya sa Diyos nung oras na yon. Tsaka, nagsisimula pa lang po kasi sila nun sa ministry. Kaya ang ginawa po ni Pastora, nung time po na wala po silang makain, nanalangin po siya. Sabi niya po sa Panginoon, Lord, nagpe-pray po ako sa inyo ng pagkain, maawa po kayo sa amin, bigyan niyo po kami ng pagkain. Ngayon, pagkatapos niya pong mag-pray, hindi niya po alam kung saan manggagaling po yung pagkain. Alam niyo po ang ginawa niya? Inilagay niya na po yung mga plato at saka yung mga mangkok doon po sa lamesa nila. Ibig sabihin, naghanda na siya. 'Di ba? Na ang ibig sabihin nun, nung nag-pray siya, naniniwala siya na sasagot ang Panginoon sa prayer niya. Kaya alam niyo po, surprisingly, pagkatapos niya po na ilagay yung plato, yung mga kutsara, tinidor, yung mangkok doon sa lamesa, surprisingly po, miraculously, bigla pong may kumatok sa kanila. Sabi po nung kumakatok, Kadet, sabi, katok siya. Pagkabukas po ni Pastora, di ba? Pagkabukas niya, yung kapitbahay nila, may daladalang isang timbang, kaldereta po. Di ba? Yung pala, po yun, ang tawag doon, handa po doon sa kanilang birthday. Di ba? Kaya doon nyo po makikita na kapag po nanalangin ka kasi, dapat maniwala ka na tutugon ng Diyos. Hindi yung halimbawa, nanalangin ka pero panay ka naman duda, baliwala yung prayer mo. Amen po? Kaya dapat po kapag nag-pray tayo, maniwala rin po tayo. Sunod naman po, faith strengthens us during trials. Bakit po napakalaga ng pananampalataya? Kasi, pinapalakas po tayo nito kapag po tayo ay nasa problema o kapag nasa pagsubok po tayo. Sabi nga po dito, we live in a sinful, fallen world. We will face difficulties, but our faith is what helps us
remain strong during hard times. Alam niyo po, itong mundo po kasi na ito, punong-puno kasi ito ng kasalanan. At di ba po, ang dami pong mga nangyari po dito, tsaka marami pong mga kahirapan. Pero ano, excuse me, ano po ang magpapatatag po sa atin during hard times? Yun po ay ang pananampalataya po natin. Sabi nga po dito, we have an enemy and it's our faith. Excuse me. Yan. And it's our faith that acts as a shield to protect us from his schemes and plots. Diba po? Ang pananampalataya po natin, ang ating magiging sandata, diba po, o kalasag po sa mga difficulties po na yon at sa mga ginagawa po ng kaaway. Alam niyo po kasi, sa mundo po na to, may mga kaaway po tayo, di ba? Hindi po literal na kaaway, kundi yun nga po yung kaaway natin na demonyo, di ba? Kung lalong-lalo na kung Christian po kayo at may pananampalataya sa Panginoon, ang kaaway, gusto niyan dalihin ka sa pamamagitan ng pagnanakaw, di ba? Pagpatay, tsaka pagsira ng buhay. Ngayon, paano po nating malalabanan yon? Walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi nga po dito ng Ephesians 6:16, lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Yan, di ba po? Sinasabi po dyan na gamitin po natin yung pananampalataya natin kasi may mga atake po ang kaaway. So parang ganito po yan sa picture po, na kapag po may faith po tayo, anuman pong atake ng kaaway ay hindi po lalapit sa atin. Ano-ano yung mga atake na yon? Halimbawa, inaatake ka niya ng takot, inaatake ka niya ng pag-aalala. Diba? Sinasabi niya sa'yo, wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling. Diba? Wala ka ng pag-asa, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Diba? Hindi ka sasagana, hindi ka yayaman. Diba? Ang nenega ng binubulong niya sa isip mo. Pero kapag meron kang pananampalataya, lalong-lalo na, meron kang word of God, hindi tatalab sa'yo yung mga ini-inject niyang yun, di ba? Parang ganito po, di ba? May mga palasuman siya, meron man po siyang mga itama po sa'yo, pero dahil ginagamit mo yung pananampalataya mo bilang panangga, hindi po siya mananalo. Kaya po sabi, we should not be surprised when our faith is tested. Bakit po? Kasi sabi po ng James 1:3, the testing of your faith produces patience. Kaya po kapag halimbawa po na meron po tayong mga pagsubok na dinadaanan, una po, pwedeng galing po yan sa demonyo. Para po tayo ay itest o kaya naman para mahulog tayo sa kasalanan o kaya naman para maano po tayo, hindi na po tayo maniwala sa Diyos. At pwede rin po na galing ito sa Panginoon. Na yung mga testing na yan, mga trials na yan, ay inaalaw ng Panginoon para po magkaroon po tayo ng victory o patience po. Mas lumago pa po ang pananampalataya po natin. Kasi sabi nga po dito ng James 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ayan. So, paraan din po yan ng Diyos para tumatag po tayo sa ating pananampalataya. Di ba? Sa tuwing nga pong may mga problema po tayo, aminin nyo po, kailan po kayong tumatawag ng matindi sa Diyos? Di ba? Kapag po may mga pagsubok, kapag may mga problema, di ba? Pero kapag puno ang wallet mo ng pera, di ba? Minsan ka lang tumatawag sa Diyos, di ba? Lalong-lalo na nga po, di ba, sa Pilipinas, yung mga Pilipino po. Di ba? Kapag po may bagyo, ano pong mababasa nyo sa Facebook? Di ba? Uy, manalangin tayo, pray tayo, magsisi tayo sa mga kasalanan natin, di ba? Ang nangyayari sa mga tao, nalalapit sa Diyos. Kaya po, so ang mga faith din po natin, ay ang mga trials po natin o mga pagsubok, yan po ang naglalapit po sa atin sa Diyos at nagpapatatag ng ating pananampalataya. And sabi nga po, as we stand firm in faith through trials, God gets glory. At ito naman po, kapag po tayo tumayo pa rin, kahit may mga pagsubok po tayo, nanatili po tayong matatag, sino po ang napaparangalan? Sino po ang nakakapagbigay ng glory? Ay, nabibigyan po ng glory. Walang iba kundi ang Panginoon po. Sabi nga po dito, ang ginto, bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman,
ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kasi po, alam niyo po, ang faith po natin ay napakahalaga sa Diyos. Kaya kapag po yan ay, halimbawa po, may faith ka talaga sa Panginoon, darating yung time, itetest talaga yan. Kasi para malaman kung totoo o hindi. Parang ginto nga po, di ba? Paano nyo daw po malalaman kung ang ginto ay totoo? Paano? Di ba? Nilalagay sa apoy. At kapag yung ginto na yon, kahit ilagay mo sa apoy, ano po, magniningning pa rin siya. Ganon din po sa faith. Kapag po tayo, may faith po tayo sa Panginoon, malalaman kung totoo yan pag dumaan na sa pagsubok. Pag dumaan na sa trials. Pero kapag halimbawa, yung faith na yan, na-give up, o kaya naman, natupok kapag may trials, ibig sabihin, hindi yan totoo. Diba? Kaya minsan, natatry po talaga tayo ng Panginoon when it comes sa mga problema po natin. Tayo ba ay magtatampo sa Diyos? Tayo ba ay mas lalong lalapit sa Diyos? Diba? Kaya po sana, bawat isa po sa atin ay mas tumatatag pa lalo. At panglima naman po, faith fuels what we do. Ayan. Bakit po mahalaga ang faith? Kasi we demonstrate our faith in God by what we do and how we live. Ayan. Napakahalaga po ng pananampalataya. Bakit? Kasi po, kaugnay po nito ang ating kilos. Diba? Kaya pansinin nyo po, kapag po ang isang tao may faith kay Lord, ano pong nagiging resulta? Bumabait. Diba? Pag ang tao may faith kay Lord, ano nagiging resulta? Mas nagiging mapagbigay. Mas nagiging masunurin sa mga magulang, sa nanay, di ba? Pero kapag walang faith kay Lord, di ba, pansinin mo ang ugali, naku naman, di ba, talagang ang sama ng ugali. Kasi po, ang faith natin at ang mga ginagawa ay magkakambal po yan. Di ba po, hindi nyo pwedeng, paghiwalayin. Kaya sabi po dito, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya kapag may faith ka, dapat may gawa ka rin. Halimbawa po, sa mga estudyante natin dyan, ang mga nakikinig, kunwari, ang faith mo, makakatapos ka ng pag-aaral, gagraduate ka. Tapos, ang faith mo, magkakaroon ka ng mataas na grades. O ngayon, ano ang action mo? Ano ang dapat mong gawin? Mag-aral ng mabuti. Hindi yung, ang faith ko, magkakaroon ako ng 95. Hindi naman nag-aaral ng mabuti. Pwede ba yon? Diba? Halimbawa, ang faith mo, aasenso ka sa buhay. Diba? Anong gawa doon? Dapat magtrabaho ka. Dapat mag-business ka. Hindi yung, basta, ang faith ko, aasenso ko, uunlad buhay ko. Tapos, higa ka lang, diba? Higa ka lang sa kama, higa lang sa sopa. Pwede ba yun? So, ang faith, meron po talaga siyang gawa. Parang ganito daw po, ang faith tsaka work. Para daw po siyang pagbabangka. Diba? Sabi nga daw po nila, mas magiging effective ang pagbabangka mo pag dalawa daw yung sagwan, yung pagro-row, di ba? So, alam niyo po, ang faith tsaka work, parang ganyan yung sagwan, na yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. Ngayon, mas makakapunta ka dun sa lugar na pupuntahan mo at mas malayo yung mararating mo kapag pinagsasabay mo yan, yung faith tsaka yung work, di ba? Pag pinagsasabay mo yung kaliwa tsaka kanan. Alam niyo po, ganyan din tayo sa buhay. Mas lalo tayong tatatag, mas lalo tayong magde-develop at mag-i-improve kapag pinagsasabay po natin yung faith tsaka yung work natin. Kaya again, wag lang po tayo maniwala basta-basta, kundi sa paniniwala natin, samahan po natin ang gawa. Okay po? Amen po. And next naman po, kaya nga po, di ba, sabi po dito, genuine faith is validated by actions that follow. Likewise, actions done without faith are useless. We must always act in faith. Kaya naman dapat po, kapag may faith, dapat po may gawa. And yung gawa natin, kambalan po natin yan ng pananampalataya. Parang ganito pa, meron po kasing kwento, ang isa pong lugar, parang baryo po kasi siya. Matagal na po silang hindi nakakaranas ng ulan. Kaya nangyari po, yung mga pananim po nila, nagsimatayan na, mga nagsituyo na natuyo na po lahat-lahat. Kaya yung baryo po na yon ay nag-usap-usap. Sabi nila, mag-prayer meeting tayo, magsama-sama tayo at manalangin tayo sa Diyos para paulanin niya na. Diba?
Pero alam nyo po, nagulat po ang lahat kasi umulan nga po nung nanalangin sila. Pero alam nyo po kung bakit pinaulan po ng Diyos dun sa ano po na yan, sa lugar na yon. Dahil po dun sa isang bata na nung nag-prayer meeting sila, automatically nagdala na ng payong. Yan. Diba? So ano ibig sabihin ng kwento po na yon? Na kapag ikaw po, naniwala ka o nanampalataya ka, na halimbawa, yun nga po, na magkakaroon ng ulan, ano ang action mo doon? Magdala ka na ng payong. Diba? I-ready mo na yung sarili mo na uulan. Diba? Hindi yung mananalangin ka na, Lord, umulan. Pero hindi mo naman ina-expect. Diba? So, ganun din po tayo. Halimbawa, kapag ina-expect natin o naniniwala tayong yung problema natin, masusolusyonan, diba po, mag-act na po tayo. Iayos na po natin, i-prepare na po natin yung buhay po natin. And also, number 6 naman po, our faith can encourage others. Bakit po mahalaga ang pananampalataya po natin? Kasi po, ang pananampalataya po pala natin ay nakaka-encourage ng iba. Yan, kaya tingnan niyo po yung mga tao sa paligid nyo. Yan, sila ang mga na-encourage nyo every time na nagkakaroon kayo ng pananampalataya. Sabi nga po dyan, unshakable faith is noticeable and it can encourage others to be firm in their faith too. Diba? Ang faith po, nakakahawa yan. Alam niyo po ba yon? Kaya kapag halimbawa, ang isang tao, mataas ang pananampalataya niya, matatag pananampalataya niya, yung mga nanonood sa kanya, tataas din ang faith nun. Diba? Pag halimbawa, kaya nga kahit sa grupo, makikita mo to Kapag halimbawa, ang grupo, may fighting spirit. Diba? Ang isang grupo, talagang lumalaban. Lagi nilang iniisip na kaya nila. Lahat sila, iisipin nila, kaya nila, matatapang sila. Pero kapag nagsimula ng mga maging duwag yan, ganun din ang mga nangyayari sa buong grupo. Kaya, mag-ingat po tayo. Talagang dapat i-develop po natin yung faith po natin kasi nakaka-encourage po pala to. Kaya nga po sabi ng Colossians 1:3-4, tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Hesukristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. At alam niyo po ba, dahil sa faith ng mga taga-Colosas na yon, na-encourage po si Paul na magpatuloy. Di ba? Ganun din po tayo, di ba? Lalong-lalo na po tayong mga church people. Kapag po nakikita natin yung mga kapatiran natin, umaattend ng umaattend, ang sipag umattend ng Bible study, ng mga fellowship, anong nararamdaman natin? Di ba? Sumisipag din tayo, na-encourage din tayo. Halimbawa, kapag naman yung mga kapatiran natin, tinatamad sila, parang may sa loob-loob sa atin, na-aapektuhan tayo, tinatamad na rin tayo. Kaya dapat po, ingatan natin, di ba? At i-develop yung pananampalataya natin. Bakit? Kasi nakakahawa siya. At pwede siyang maging encouragement sa iba. Di ba? Kaya napakahalaga nga po, di ba, nung isang testimony. Halimbawa po, magte-testimony ka kung paano kang tinaguyod ni Lord, pinagaling ni Lord. Hindi mo alam, yung iba pala dyan na nakikinig, na na-encourage po sila. Di ba? Na maniwala rin sa Diyos, na na papagalingin din sila ng Panginoon, tutulungan sila. At sabi nga po dito, it's easier to stay committed to faith in God when you see others doing the same. Kaya choose to stand strong in your faith and inspire others to do the same. Diba po? Napakadali po na maging committed sa pananampalataya. Kapag yung iba nakikita mo, diba, na ang sipag, na naniniwala din sila, diba? Kaya dapat po, piliin po natin na magpakatatag sa pananampalataya. Sabihin niyo po sa sarili niyo, maging matatag ka in Jesus' name. Yan. Sabihin mo, maging matatag ka in Jesus' name. Okay? Kaya, halimbawa po nito, kilala niyo po si Timothy. Yan, si Timothy po ay isang disciple po ni Paul. And alam niyo po kung anong comment ni Paul sa kanya, ano pong sulat ni Paul sa kanya. Sabi po dito, 2 Timothy 1:5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Yan. Na dito po, pinapakita na alam niyo po bakit may pananampalatayang matatag si Timothy. Bakit po? Kasi, namana niya po yon kay Loida at kay Eunice. Mama niya po yon tsaka lola. Kaya alam niyo po, every time po na po tayo na inaayos natin yung faith po natin, talagang pinapatatag po natin yung pananampalataya natin,
hindi natin alam, naapektuhan pala natin yung mahal natin sa buhay. Most especially, yung mga pamilya po natin. Diba? Kaya nga po sabi nga, when our faith, sabi po, is strong and true, it can be passed on to others, including our family and friends, making a difference in their lives as well. Kaya halimbawa po, si Sai, nagpakatatag po siya sa Panginoon. Hindi alam ni Sai na yung pagpapakatatag niyang yon ay makakaapekto kay Ina, kay Raven, kay Tita Doris, di ba? And later on, kay Adrian, tsaka kay Isaiah, di ba? Na anak niya. Basta, tatandaan niyo po kung ano yung ginagawa niyo, makaka-epekto po ito sa iba, lalong-lalo na po sa pamilya niyo. Kaya bawat isa po dito, sa lahat po ng mga nakikinig sa online Bible study natin, tatagan po natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi we never know kung sino yung nakatingin sa atin. Mamaya mo, nanay ka na pala. Pero ngayon, tinitingnan ka pala ng anak mo kung umaattend ka ba ng Bible study. O kaya naman, nagpe-pray ka. O kaya naman, nag-aaral ka ng Bible. Tinitingnan ka niyan. Ngayon, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, in-improve mo yung pananampalataya mo, siya rin mismo, maihikayat siya na patatagin din yung faith niya sa Panginoon. Naintindihan niyo po ako? Pero kapag ikaw hindi mo inayos, tumalikod ka sa Panginoon, ayaw mo kay Lord, ano pang aasahan mo sa mga mahal mo sa buhay? Anong aasahan mo sa anak mo? Diba? Hindi rin yan susunod sa Panginoon. Pero kung gusto mo na lahat ng pamilya mo sumunod sa Panginoon, magsimula dapat sa'yo. Amen? Amen, diba? So, dapat po, magsimula po tayong sumunod kay Lord. Kaya, ito po, dapat sa bawat mga nakikinig po sa atin, sa bawat po mga nanonood, yan po ang pangarap ko. Diba? Kaya dito po sa online Bible study, diba? Sana yung mga pamilya nyo po, nanonood po kayo, diba? Nakikinig. Ang pangarap ko po, bawat tatay, bawat nanay, bawat mga anak, diba? Nakikinig po. Kasi diba, minsan nga po, tayo sama-sama, minsan, lalong-lalo na yung mga hindi pa po Christian, diba? Pag nanood sila ng telenovela, o kaya naman, Korean novela, di ba, sabay-sabay. Halos buong pamilya, di ba? Kung manood ng movie, di ba, talagang buong pamilya din. Diba, dati kami, nung merong F4, yung F4 pa, uso pa yung F4, Meet Your Garden, di ba? Talagang buong pamilya kami nanonood. Pero ang panalangin ko, na sana po, di ba, dumating po yung time na bawat isa po sa atin ay ano po, diba po dapat, yun nga po, mag-aral ng Bible, manalangin. Kaya ito pong nasa picture ha, yan po ang ipag-pray natin. Na masabi po natin na as for me and my house, we will serve the Lord. Amen po? Yan. So, okay. Tapos sunod naman, last na po ito, faith is the foundation of salvation. Yan. Di ba bakit napakahalaga ng pananampalataya? Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya po, tayo naliligtas. Sabi nga po, di ba, nung si Jesus po ay nandito sa earth, nagulat po yung mga Hudyo. Bakit po? Kasi sabi nga po, when Jesus walked the earth, the Jewish people were sure they had to keep all the rules of the law in order to be acceptable to God. But when Jesus came, He redefined righteousness. Ang akala po ng mga Hudyo dati, sa pamamagitan ng kautusan, sila maliligtas sa mga pagsunod nila ng kautusan. Pero nung dumating si Jesus, binago niya yon. Di ba bakit? Kasi sa pamamagitan pala dapat ng pananampalataya, tayo maliligtas at tayo magiging matuwid. Sabi nga po ng Galatians 2:16, gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya halimbawa po, gusto niyo po bang maligtas? Gusto niyo po bang mapawalang sala? Wala po kayong ibang dapat gawin kundi maniwala sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, kung halimbawa, meron po dito, bago ka pa lang po dito sa online Bible study, alam niyo po, hindi po kayo maliligtas ng religion niyo. Hindi po kayo maliligtas na mga mabubuti niyo pong gawa. Kahit po sabihin yung napakabait niyo po, hindi po yan yung magpapasure
na kayo po ay pupunta sa langit, kundi ano pa rin po, yung pong pananampalataya nyo kay Jesus. Kayo po ba ay may relasyon na sa Panginoong Jesus? Tinanggap nyo po ba siya bilang Panginoon na tagapagligtas? Yun ang magdadala sa inyo sa langit. Hindi po yung ano po, religion o ano pa man po. So dapat po magkaroon po tayo ng faith kay Lord. And also, sabi nga po ng Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kasi alam niyo po, kapag ang ano po pala, ang pamantayan dito ay pabaitan, kawawa naman po yung mga ano po, nasa kulungan. Di ba? Kawawa po yung, kung halimbawa naman po ay kayamanan ng pag-uusapan, kawawa ang mga mahihirap. Di ba? Pero ano ang pinag-uusapan dito? Tungkol po sa pananampalataya. Kung tayo po ay maliligtas, hindi po dahil ito sa kabutihan natin, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And alam niyo po, ang pagtatapos po dito, paano naman po, di ba po, having known that all, kung alam na po natin ang importansya ng pananampalataya, paano naman po natin to i-develop? Paano natin i-improve ang faith po natin? Ito po, sa pamamagitan po nito. Sabi po ng Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa English po, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, magiging matatag ang pananampalataya mo kapag kinig ng Word of God. Kaya halimbawa po, ito pong ginagawa po natin. Hindi nyo po alam kahit nasa bahay lang po kayo. Pero dahil nakikinig po kayo, hindi nyo alam, magugulat po kayo, nag-i-improve na pala yung faith nyo. Hindi nyo alam, nababago na pala kayo ni Lord. Hindi nyo alam, mas lalo na pala kayo nagiging close kay Lord. Bakit? Kasi faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kapag po, mas lalo tayong kinig ng Word of God, mas lalo tayong tatatag kay Lord. Kaya sino po yung mga matatatag talaga na Kristiyano? Sila po yung madalas na nakikinig ng Word of God. Madalas na nag-Bible study, madalas po na nagsisimba. Kaya yun po yun. And last na lang po, in conclusion, kaya we must be prepared to fight, to maintain our faith during the storms of life. Kaya ang dapat natin gawin ngayon, mas lalo nating patatagin ang pananampalataya natin. Sabi nga dito, as we preserve and develop our faith in God, it will sustain us through the toughest trials for the glory of God. Di ba nga po, halimbawa ngayon nga po, di ba? Habang tumatagal po tayo kay Lord, at habang tumatagal po yung mundo, di ba? Ang nangyayari po ngayon, parang nakakapagtaka, mas lalong tumitindi po, di ba? Yung mga pagsubok po natin, yung mga bagyo ng buhay, kaya po mas lalong tumitindi yung mga nangyayari sa buong mundo. Ngayon, paano po tayong mananatiling matatag? Walang iba, kundi patatagin din po natin yung pananampalataya natin. Kaya nga po, di ba, may Bible verse na sinasabi na kapag po ba dumating ang Panginoon dito sa mundo, will He find faith on earth? Makakakita pa rin po ba siya ng pananampalataya? Lalong-lalo na po ngayon. Medyo na lang po, siguro po sa mga susunod na panahon, matatopic din po natin to. Pero di ba po ngayon, naka-alarma na po ang mga Kristiyano sa buong mundo. Bakit? Kasi di ba nga po may nangyayari na po ngayon sa sa Israel. Ginagara na po sila ng Hamas, di ba? And marami pong nagsasabi na possible po na pwede na pong ang mangyari po diyan ay lumitaw na po yung Antichrist. Di ba po? And bago po lumitaw yung Antichrist, dapat po mag-rapture na. Tapos nung nakaraan nga po, kanina lang po pinasa sa akin ni Andrea yung yung balita na merong 3 investigador na lumabas, di ba? Nasabi nila, totoo, parang nagpapatunay sila na totoo ang alien, totoo ang UFO. Nung nakaraan po, sinasabi ko lang yun sa preaching, di ba, na papalabasin talaga nila na totoo yung alien, totoo yung UFO. Kasi bakit? Na para pag nag-rapture, pag nawala na yung mga Kristiyano dito sa mundo, ibabalita nila na dahil nawala yung mga Kristiyano o dahil nawala yung mga tao, kasi ang kumuha nun, mga alien. Kaya tayo po, lalong-lalo na yung mga naniniwala po sa Panginoong Jesus, we need to build up our faith po.
Diba? Na habang tumatagal, dapat mas lalo tayong tumatatag. Hindi po nangihina sa pananampalataya. Kasi malapit na po talaga dumating ang Panginoon. And I pray sa bawat isa po na nakikinig, diba? Pag dumating po si Lord, every one of us, kailangan makasama po tayo. And even our family. Na bawat isa po, di ba? Yung mga anak niyo po, tanungin niyo kung meron ng faith kay Lord. Di ba? Yung mga asawa niyo po, tanungin niyo kung meron ng faith kay Lord. Kasi kung wala pa, delikado po ang pamilya po natin. Dapat, every one of us, lahat po sa pamilya natin, may relasyon po sa Panginoon. Amen po? So, yun lang po. To God be the glory. So, yun po ang rason bakit po tayo dapat magkaroon ng faith. I-request ko muna po si Sai na siya naman po yung mag-closing prayer. Sai, pag-pray niyo yung bawat isa. Sige po. Rinig po ba ako? Oo, kasamahin ko. Yeah, pray na po. Rinig niyo po sa Isaiah. Sige, pray na tayo. Let's pray po. Ama naming Diyos na kapagligtas sa mga buhay, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa oras na ito, Lord, na marinig namin, Panginoon, yung mensahe mo, Lord, sa mga buhay namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito talaga, Lord, yung nararapat, Panginoon, na para sa aming Panginoong mensahe, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na every time, Panginoon, na nagkakaroon kami ng pananampalataya sa inyo, nalulugod ka rin sa mga buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat ng maraming Panginoon, dahil alam namin, Ama, na ikaw din yung magpapataas ng pananampalataya namin sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kami magtiwala sa inyo, Panginoon, at sa mga kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Even, Lord, yung mga buhay namin, Panginoon, ipagkatiwala talaga namin sa inyo, Panginoon. Alam din namin, Lord, na yung mga na-invite dito na bago, Panginoon, na hindi ito aksidente, Panginoon, na ma-invite sila, Panginoon. Bagkus, Panginoon, may purpose ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun na din, Panginoon, sa mga naka-attend na ng mga nakaraan. Alam namin, Lord, na ikaw din yung nagsasaayos, Panginoon, ng faith namin, Panginoon, sa inyo. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to entrust our lives unto you, Panginoon, and to hope, Panginoon, sa future, Panginoon, na ikaw naman talaga, Panginoon, yung may plano ng lahat, Panginoon. Kaya, Lord, salamat din, Panginoon, dahil patuloy, Lord, na even, Lord, sa mga families namin, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na lagi, Ama, na maging bukas, Panginoon, yung Bible, Panginoon, sa mga bahay namin, maging open kami, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, Panginoon, at ganoon din, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pag-offer, Panginoon, ng buhay sa inyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-bless mo, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, lalo, Lord, sa mga narinig namin, Lord, na mensahe mo, magamit talaga namin ito, Panginoon, sa mga buhay namin. Let there be application, Panginoon, sa mga buhay namin. I-bless nyo rin, Panginoon, ang buhay, Panginoon, ni Pastor Hem, Panginoon. Ayusin mo na din, Panginoon, yung boses niya. Tanggalin mo, Lord, yung mga pagkatinang lalamunan niya o pag-ubo in Jesus' name, Panginoon. Salamat, Ama, dahil naniniwala kami, Lord, na ikaw, Panginoon, yung patuloy na mag-touch, Panginoon, ng mga buhay namin. Salyuhan mo yung mga buhay namin, maging mga panalangin namin na ito. At yung pinaputas na pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.